my beloved Boss Mike, Severa. Palasyo kung meron na po doon sa lumabas daw po na resulta nung isang survey na bumaba daw po ang trust rating ng Pangulo from 33% noong quarter 4 ng 2024 to 19% ng unang quarter ng 2025 mula po. Kayo ba aware kayo sa balita na yan, mga kababayan? Kasi nakakabigla po. Bakit ho? Nakita naman na ho natin yung dami ng mga tao na mga dumadalo sa mga rally na isinasagawa ng alyansang binuo ni Pangulong Bongbong Marcos mismo. Ngayon, ang Publicus Asia, Marcos Trust Rating, lumagapak nga daw po. Tsaka daw tumaas daw po si Sara. Di ba? Ngayon, mga kababayan, eto na. Sasagutin po ni Attorney Claire yan. Ano yung sabi ni Attorney Claire? Attorney Claire, sagutin mo to. Pasok! Ano daw po ang reaksyon ng Palasyo kung meron na po doon sa lumabas daw po na resulta nung isang survey na bumaba daw po ang trust rating ng Pangulo from 33% noong quarter 4 ng 2024 to 19% ng unang quarter ng 2025 mula po ito sa Publicus Asia Incorporated survey. Ano pong mensahe lang po doon ng Palasyo? Nakita nyo mga kababayan, from 33% naging 19 lang. Kayo ba'y naniniwala doon mga kababayan? Alam nyo mga kababayan, depende ho yan, sabi ko nga kanina, depende po yan, Jay Magarais, ang alin, siya magsisurvey kung kanino nakapanig. Di po ba? Ngayon, tanungin natin kung kanino at kanino galing, at sino nagmamay-ari ng alin, Publicus Asia. Pasok! Tanong lang po, sino po ba ang may-ari nun? Sino nga po ba? Eto. Alam nyo, pagka to si Attorney Claire talaga, mga bumanat ito. Pag bumanat ito, malupit no? Pag bumanat ito, malupit. Sige, ano yan? Ano, Attorney? Pasok. Tanong lang po, sino po ba ang may-ari nun? Ayan. Yan ang may-ari. Alam naman natin yan kung sino yan, di ba? Ito talaga si Attorney. Sige, tuloy. Sino nga po ba? Hindi namin alam. Yun ang point ipinatanong dito. Pero ano po kaya meron po bang implication yung ganong resulta ng survey sa pananaw po ng Palasyo? Ito muna, imbestigahan muna natin kung sino ba may-ari nito. Ayan. Sabi ko sa inyo alamin muna natin kung sino may-ari. Kasi mga kababayan, kung yan makadigong o makakampo ni Duterte, alam nyo na ilalabas niyan, di ba? Ilalabas niyan yung papabor sa kanila. Ganun lang naman kasimple yan para lituhin yung taong bayan. Pero mga kababayan, napakarami nating pinakita. Di po ba? Napakarami nating pinakita na mga pangyayari sa ginagawa nilang rally ng mga taga-alyansa. Pero mga kababayan, magtataka kayo, biglang napakababa ng survey niya. Di ba? Sunog na sunog yung Uy, King Maru, kung makababoy ka naman. Tara. Pagkakaalam natin, si Malutikia. Pagkakaalam daw natin si Malutikia die hard Duterte supporter yan. Tuloy. Christian. Ibinalik sa akin ni Yusek. Kasi diba quiz mo siya. Kinuwis ako ni Yusek bigla. Pero so far yun ang ating stand-bam na alamin muna natin kung sino ang may-ari ng survey firm para siguro alam na natin kung sino, di ba? Oo. Kasi alam mo, Christian, ang survey depende sa respondents. May lumabas 84% ng mga estudyante na survey. Yan, mga kababayan, ito. Sigurado ito. 84% of the students want BP Sara Duterte removed from office. Naku, kita nyo, CSI survey. Di ba? Ito ho ay ginanap ho ito nung katapusang ng Marso, nakaraang linggo lang, mga kababayan. Kita nyo? Ngayon. Sa tingin ninyo, tutugma ba ito sa survey ng Publicus, mga kababayan?
Siyempre hindi. Hindi tutugma. Bakit, mga kababayan? Alam natin kung sino may-ari ng publiko siya. DDSE. Tuloy. Attorney, tuloy. Mm-mm. Kasi, alam mo, Christian, ang survey depende sa respondents. Mm-mm. May lumabas 84% ng mga estudyante na survey. Gustong patalsikin. O gusto na maalis si VP Sara sa kanyang posisyon. Alam natin yan, 84% ng mga estudyante na survey ito. So, depende to sa respondents ng survey. So, yun lang. Okay po, attorney. Ayun Thank you. nasagutin kung bakit. Ma'am, bagulan mo na lang ng bukas sa, sa press office. Kita-its na lang bukas sa Malacanang Yusek. Doon natin pag-usapan. Nakasito ka bigla ni Yusek. Lagot na bukas. Na back to you. Wala. Alam niyo ito, no? Ito yung kakaiba, mga kababayan. Sa meron tagapagsalita ang Malacanang. Kasi noon, mga kababayan, natatandaan ninyo, walang sumasagot sa Malacanang sa mga banat ng mga DDS. Pero ngayon, mga kababayan, nakita niyo naman, di ba? Talaga naman kapag bumira si Atty. Claire, malupit. Kaya nga, halos lahat ng mga DDS, nanggigigil dyan. Galit na galit, mga kababayan. Galit na galit. Di ba? Yun po Ewan ko sa kanila. Kung ano meron kay Atty. Claire, real talk naman lagi. Yung mga banat niya, pasok di ba? Pasok na pasok. Kung baga sa bola nga walang daplis. Ringless. Di ba? Ngayon, mga kababayan, eto yan. Parang halos lahat sila nakatuon na kay Atty. Claire. Wala na ho kay Pangulo. Di po ba? Yung kanilang atensyon ngayon, naagaw na ni Atty. Claire Hindi na ho kay Pangulo. Kita nyo ngayon, tuloy-tuloy yung trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba? Yan ho ang kaibahan. Hindi ho tulad dati talagang bugbog sarado. Tapos, di ba? Wala tayong marinig kay Pangulo. Ayan, mga kababayan. Malaking factor yon. Yung habang binibintangan ka, binababoy ka, walang sumasagot para sa kanya. Kasi siya, mga kababayan, hindi naman papatol. Di po ba? Hindi po papatol. Oo. Pati INC galit na sa kanya Sino? Bisor. Di ba, mga kababayan? Oo, kay Atty. Claire. Ewan ko ba talaga tong politika, no? Ngayon, mga kababayan, kita nyo nakakapagtrabaho na ang Pangulong Bongbong Marcos at nakakapag-isip na rin ng mga bagay-bagay na proyekto para makatulong sa sambayan ng Pilipino. At eto na nga, mga kababayan, ang Amerika po ay tutulong na sa layunin ni Pangulong Bongbong Marcos na tayo ay, mga kababayan, matulungan sa mga kinakaharap natin na krisis, na problema, sa mga solusyon, nandiyan sila na naka-alalay, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.